Hello po, good morning, good afternoon, kung saan ka man ngayon, sa buong sulok ng mundo at kung anong oras ah mo ito pinapanood. So, by the way po, for this evening, so, share ko po yung about sa long-term healthcare or sa Kaiser, the Trainwell Investment. Kasi marami pong na-curious at marami pong hindi nakaintindi kung ano yung long-term healthcare. By the way, ang long-term healthcare po sa Pilipinas ay nag-iisa. Only Kaiser lang po. The first name, Kaiser sa buong Pilipinas. So siya lang po, ang Kaiser lang po ang nag-provide ng long-term healthcare, okay, short-term healthcare, at saka senior care. So ang kagandahan, kasi kung ikaw ay mag-avail or ikaw kung gusto mong mag-invest ng the 3-in-1 investment or itong long-term healthcare fund. So, magagamit, naka-design kasi ito from 61 yan. Kumbaga, magagamit natin ito, naka-design ito, habang tayo naman ay yung nagre-resign na or nagre-retire na sa trabaho natin. So, i-ano ko po, i-share ko kung ano po yung kagandahan ng long term at saka short term. Parang mas maintindihan natin at parang masabi natin na maganda talaga na meron kang long term. So by the way, ang healthcare company or HMO sa bansang Pilipinas, itong short term, ito po yung uh, binibigay sa mga company, private company or government employee. So ito yung mga benefits mo, kumbaga from the age 21 to 60. Itong short-term healthcare, so ito yung binabayaran mo, okay, or pinakaltas sa sahod mo na ang boss mismo ang nagbabayad. So babayaran natin ito every year, okay? Kung magkasakit ka, okay, praise God kasi hindi sayang yung binabayad mo. Pero kung hindi ka naman magkasakit, so yung binabayad mo in the whole year, mawawala na po yun. Kumbaga hindi na yun mag-stay. So, kailangan mo namang, kailangan ka na rin na magre-renew. Ganun yun, okay? So, magagamit natin to kung ikaw ay nagtatrabaho sa company mo, okay? Or sa private company. Pero kung ikaw ay mag-resign or mag-retire, itong short term na ito is hindi mo na tumadala o hindi mo makukuha kasi kukunin yan ng mga boss natin. Okay? Kumbaga, yung health card mo is hindi yan madadala. Okay? Kaya nga sabi ko, magagamit mo ito or benefits mo ito from the age 21 to 60. 60 above, wala ka na pong short-term health care. Kaya, sa ngayon, okay, kung ikaw ngayon ay merong short-term health care, so, ayun, good news and congratulations kasi may magagamit ka kahit pa paano. Kung ikaw naman ay magkasakit, is hindi sakit yung ulo mo na mangungutang ng cash, di ba? Mangungutang sa amo mo, magkas advance or mangungutang sa mga kaibigan mo kasi mayroon pong healthcare company, short-term healthcare company na magbabayad sa hospital bills. Okay. So, i-ano natin kung ano ang kaanuhan. Kumbaga, kung ano, what is the difference between the three, okay? Ang una po is short-term healthcare. So, ito yung sinasabi ko. Ang pangalawa is itong long-term healthcare. At ang pangatlo naman is senior care. So, ang long-term healthcare, ito yung sinasabi ko kanina, na naka-design ko ito from the age 60 above. Kumbaga, kung ikaw ngayon ay 20 plus pa or hindi pa nakaabot sa 60, so kailangan mo pa rin mag-ipon for long-term healthcare. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, kung ikaw po ay mag-resign or mag-retire, wala ka na pong short-term healthcare. So kailangan na kung ikaw ay hinto na sa trabaho, mag-retire na, kailangan may magagamit ka pa rin. Okay? Kasi kung ikaw ngayon ay meron short-term healthcare at hindi ka nagkasakit, at kung ikaw naman ay mag-resign or mag-retire, so doon ka na nagkakasakit at wala ka na din sweldo, di ba? Wala ka na din, hindi ka na kumikita kasi hindi na pwede magtatrabaho sa your age na, di ba? Kaya sa ngayon, kung meron kang kinikita, kailangan pag-ipon ang long-term healthcare kahit meron ka pang short-term healthcare kasi ang long-term healthcare investment is
mag-invest lang po tayo, okay, 7 years, okay, for lifetime use and it ever goes. So, ang ibig sabihin dito, maggamit ko man o hindi, yung long-term healthcare plan mo na iniipon mo is lumalago pa yan, di ba? Kumbaga, nag-i-interest. Okay, kung i-compare natin kanina na ang short-term healthcare, magagamit mo man o hindi yan every year na yung binabayad mo, mawawala yun. Pero ang long-term healthcare, magagamit mo man o hindi, yung pira na nilagay mo doon or yung pira na invest mo doon, hindi yun mawawala. But, nag-grow pa. So, ayun po ang kagandahan. Then, magagamit natin to kung ikaw po ay mag-retire na. Kundi, kumbaga from the age 60 above. Okay. So, yun po ang long-term healthcare. So, mag-invest ka lang ng 7 years, pero magagamit mo naman 60 above. Din ang pangatlo pong healthcare is itong senior care. So, by itong senior care is nakadesign dito sa mga nagre-retiro na. Okay, imagine po from 60 above, marami na tayong sakit, tapos possible na hindi ka na makaabil dito. Kasi, alam mo, aware din ang mga senior care company na maano sila, di ba? Mababankrupt yan kung at alam kasi nila na marami na tayong sakit. So, baka nagkakasakit ka na nagkakasakit, kaya possible po na hindi ka na pwede makabil. At ang ano pa dito, ang disadvantage pa, kasi yung magkatulad sila ng short term. Babayaran mo siya every year, magagamit mo man o hindi, so mawawala yung binabayad mo. At ang senior care naman is napakamahal. Okay? So ayun, kung hindi ka naka-invest ng long-term healthcare, paano mo ma-invest din yung senior care na ang senior care po is napakamahal. Kaya sa ngayon po, okay, we recommend and we advise na kahit may short-term healthcare ka, mag-invest ka pa rin ng long-term healthcare kasi ang long-term healthcare is ayan po ang magagamit mo from the age 61 above. So ayun, naintindihan na ba natin kung gaano kahalaga ang tawag dito, ang itong the three kinds of healthcare. So sana may naintindihan tayo at sana is wag nating i-ignore. So kailangan po na kung ikaw ay mag-invest ng healthcare or yung healthcare fund, so meron pong final test of a good healthcare. Na yung iniimbisan mo is talaga bang maganda yan na healthcare. So kailangan tignan natin to, may apat kasi na four cornerstone na kailangan kung ito yung pag-iimbisan mo, kailangan may short-term healthcare na magagamit mo anytime kung ikaw ay magkasakit. At may long-term healthcare naman, magagamit naman ito kung ikaw ay tumanda at kailangan na bantayan natin na itong iimbisan mo is mayroong life insurance or death benefits na for example, ikaw na plan is mawala, so mayroong life insurance na makukuha yung mga anak mo. At pang-apat is nagbibigay po siya ng money growth or interest at ito po ay kumbaga savings and investment. Kumbaga yung pera mo doon is nagko-compound po, is nagbibigay po talaga or tumutubo na pugo. So yan po ang bantayan mo. So kung mayroon ng apat na yan, ang ibig sabihin yan is legit po yan or maganda po yan healthcare. Okay. So ito po, by the way, we recommend, okay, na kung ikaw ay wala pang nampisahan ngayon, so we recommend po itong Kaiser, okay, International Health Group Incorporated na itong Kaiser po kaya nga sabi ko kanina, itong Kaiser is nag-provide po siya ng Ultimate Kaiser Health Builder Train 1 na meron siyang investment, kung ikaw ay tumatanda, magagamit mo yan for retirement fund. Okay, meron siyang healthcare, kung ikaw naman ay magkasakit, merong healthcare company na magbabayad ng sasagot sa sa hospital bills. Then meron siyang life insurance na kung ang plan holder po ay wala, is meron po matatanggap yung family na instant money. So ayun po, 3-in-1 siya, kumbaga. So ang tawag po dito is the complete financial plan. Okay, na ito yung tatlong F sa buhay natin na for example, ito, what if I die too soon, meron pong life insurance or instant money na mai-provide ang insurance, insurance company. Okay, then, what if I live too long, paano naman o kung mabubuhay ako ng mataas? So, ang solution po is investment or long-term care or money working for you.
So, yun yung pira mo dito is nag-invest, kumbaga, yung pira mo dito is nag-grow. Okay? Then, sabi dito, ang ang long-term healthcare is ito nabibigay ng complete financial strategy kasi ito po yung nagpo-protect sa family mo, family natin kung anong mangyari sa atin. Then kung ikaw ngayon ay nagtatrabaho naman sa company, so mayroon kang short-term healthcare, so ito po yung it allows you to still invest while covered by company's HMO. Then ang kagandahan dito is magagamit natin ito, okay? Itong long-term healthcare needs after retirement. Kumbaga, kung tayo ay wala ng trabaho, magagamit natin to for retirement funds. So, kaya nga sabi dito, the best healthcare prediction that builds solid financial foundation ko. So, hindi natin yung ang solid financial foundation. So, meron ako sa mga video. So, pwede ninyong ano yung mga videos lahat ng mga upload ko. So, nandun yung solid financial foundation na ito lang pong Kaiser Ultimate Kaiser Health Builder Train 1 ang nakakasagot. So, hoping po is naintindihan natin kung gaano halaga ang long-term healthcare. So, ito by the way, si Sharon Vita, isa pala siyang brand ambassador dito sa Kaiser International Health Group at may bago tayo ngayon na si Daniel Padilla. Okay, siya po yung bago na brand ambassador na rin sa Kaiser. So, sabi ni tawag dito, ni Sharon Cunita, kasama ko ang Kaiser kahit maputi na ang buhok. So sana, ikaw rin, kahit matanda na tayo, is may Kaiser ka sa buhay mo. Then si Linyel Padilla, sabi niya, Kaiser is nasa sayo ng lahat. Okay, bakit nasa sayo na ang lahat? Kasi ang Kaiser po, kaya masabi ko, nagbigay siya ng 3-in-1. So, saan ka maghahanap? Okay, ng investment na 3-in-1 yung binibigay, di ba? So, ano po, wala pa akong nakilalang company na nagbibigay ng 3-in-1 investment. So, sabi dito, why is long-term healthcare is priority? Kasi po, ang long-term healthcare is, sabi ko sa baba, you can retain your company when you retire or resign. So, yung po sinasabi ko kanina, na kung ikaw ay mag-retire or mag-resign, hindi ipapadala sa boss mo yung health card. Okay, kukunin yun. Then, most people rely on their children, self-properties, or borrowed money for their medical needs as retirement. So, marami na pong isa sa Pilipinas na kung yung parents or mga relatives mo kung nagkasakit, saan po pupunta, okay, ibibenta yung mga properties or nanghihiram ng pira, nangungutang, di ba? Para po sa needs ng yun po, para sa needs, para sa bill sa hospitalization. Then the majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. So, hindi lang isang cases, dalawang cases, kung hindi marami na pong nababankrupt sa Pilipinas na kahit yung mga artista nga, di ba? Yung mga mayayaman noon, pero nagkasakit lang kasi yung sakit is cancer. So, ayun po, nababankrupt. So, hindi lang yung isa, kundi na napakarami. So, ayun po, healthcare protection in all stages of your life is a must. So, kailangan po talaga itong long-term healthcare. Okay, sana may naintindihan tayo. So, for more info, pwede kayong mag-chat sa comment section below o pwede nyo i-share, okay? So, parang ma-guide ko kayo ng maayos kung paano. So, sa ngayon, kung ikaw ay kumikita pa ngayon, kailangan pag-imbisan mo yung long-term healthcare fund mo. Okay, imagine, okay? 7 years lang po siya pag-imbisan. Kung natanongin niyo yung sarili mo, ilang years ka na ngayon? Okay, tapos ilang years ka na nagtatrabaho? Napag-imbisan mo ba ang long-term healthcare fund mo? Okay, I'm sure, di ko alam. Meron o wala. O sinasabi mo, meron naman akong short term. Kaya nga sabi ko, ang short term, yan po ay ibibigay, yan po ay magkaroon ka lang kung ikaw po ay nagtrabaho sa company. Pero kung ikaw ay mag-retire or mag-resign, wala na po short-term health card. At hindi ba natin alam ang pinakamalaking responsibility sa buhay natin is sakit, yung kalusugan natin. Kaya sa ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Kailangan pag-imbisan mo po yung healthcare fund mo. Parang pagdating po sa panahon, okay, hindi ka po pipila doon sa rapid toll po or hindi ka mangingi sa lahat na gobyerno. So nakakahiya po, di ba? Nakakahiya yung nangingi tayo kasi hindi tayo maano talaga nila. Kumbaga hindi ka mauna na papansinin. So may pila-pila pa yan. Kaya kailangan sa ngayon kung ikaw ay kumikita, so di ba? Yung katawan natin ilang taon na tayo nagtatrabaho. So kung isipin natin hindi lang thousand yung iilan natin sa katawan natin, kundi million, okay? Kasi yung katawan natin, ito yung, kumbaga inaabuso natin for how many years na nagtrabaho ka. Tapos,
Kung sa long-term healthcare, yung katawa, yung katawan mo, pag kumbaga gawin mo siyang ano, anong tawag dito, yung bang titipirin mo. Okay? So kaya si Doc Atoy sabi niya, kahit trillion pa ang i-ano mo, i-save mo para sa kalusugan mo, para sa pagtanda mo, kulang pa yan. Kasi yung katawan mo, okay, from the age 21 above, yan po ay nagtatrabaho sa iyo. At bakit mo siya titipirin? Okay? Kaya yan po. So, kaya nga sabi ko, ang pinakamalaking responsibility sa buhay natin is health. Okay? Kasi sabi, health is wealth, di ba? So, ayun po, dito po nagtatapos yung ano ko, yung share ko. So, pasensya na, wala akong video kasi hindi gumagana yung ano ko, hindi gumagana yung tawag dito, cam. So, ayun. To God be all the glory and see you for my next video. So, paki-chat mo sa comment section below kung ikaw po ay willing o kung ikaw po ay na-inspire. So, paki-share naman at paki-like. Pwede kang mag-comment.